Mas pinaigting pa ang pagbabantay ngayon sa Batangas Port. Ayon sa mga otoridad, bukod sa Semana Santa, hindi rin nila binabaliwala ang inilabas na travel advisory ng ibang bansa. Live mula sa Batangas Port, may report si Oscar Oida. Oscar? Yes, Maris, sa kabila ng nangyaring lindol dito nitong Sabado lamang, ay tuloy-tuloy naman ang pagdagsa ng mga pasahero dito sa Batangas City Port. Walang pinipiling oras ang dating ng mga pasahero sa Batangas City Port. Madaling araw pa lang, pila na rin ng mga sakyang isasampa sa Roro. Sa tala ng Philippine Ports Authority, umabot ng mahigit 1,500 na sasakyan ang naisakay sa Roro kahapon. Ang bilang naman ng mga pasahero, nasa mahigit 23,000. Mas malaki sa inaasahang 18 to 19,000 base sa mga datos noong nakaraang taon. Mas mahigpit ang ipinapatupad na pagbabantay. Bukod sa mga security personnel ng Pantalan at mga pulis, nakakalat din ang mga agawad ng Philippine Coast Guard at kanilang K9 units. Nag-inspeksyon din si PCG OIC Commodore Joel Garcia. Bukod sa paglilibot sa Pantalan, nagsagawa pa siya ng aerial inspection sa lugar. Tinignang maigi ang mga bumabiyahing barko at tiniyak na nagpapatrolya ang mga tauhan niya. Sadya raw pinaigting ang pagbabantay dahil bukod sa Semana Santa, hindi raw nila binabaliwala ang inilabas sa travel advisory ng ibang bansa. Alam nila na sa Visayas ay mataas ang threat o ng risk. But then again, hindi ibig sabihin sa Kamaynilaan ay wala pong threat at risk. The more pa nga napaigtingin po natin ang ating seguridad sa buong kapuluan. Dahil lalo-lalo na po na vulnerable po tayo ngayon dahil po yung mga kababayan po natin ay umuuwi po sa probinsya at nagtatravel po sila. Tiniyak naman ng Asian Terminal Incorporated o ATI ang namamahala ng Batangas City Port na may sapat silang biyahe, lalo na patungong Calapan at Puerto Galera. Kung ngayon pala sila bibili sa ticket, pwede naman sa... Pwede pa ho, pero wag na po tayo maghintay until Wednesday or Thursday kasi doon po namin ine-expect yung surge po ng ating pasahero. Pagkatapos din daw ng lindol noong Sabado, nag-deploy agad sila ng mga engineers para ma-check ang integrity ng Batangas Port. Sa Odyongan, Romblon, stranded ang mahigit 300 pasahero ng MV Maria Senya. Alas 5 kahapon sana ang biyahe ng barko pa Batangas. Pero pinababa ang mga pasahero dahil pumalya raw ang makina. 10 oras na naantala ang biyahe ng mga pasahero bago dumating ang kapalit na barko na sumundo sa kanila. Sa Manila North Harbor Port naman, may isang kahinahinalang bagahe na nakita. Pero nagnegatibo naman ito sa anumang pampasabog ng idaan sa konveyor. Nag-inspeksyon din ang Philippine Coast Guard. Ayon sa PCG, 10% mas marami ang mga pasahero ngayon. Noong nakaraang linggo pa raw nagsimula ang pagdami ng mga biyahero. Nagkalat ang mga pulis, pati na K9 units, habang may mga nakapaskil din na poster na nagbabawal ng bomb chokes. Kung ano pong procedure na ginagawa po natin sa airport, ay masasabi ko po na pareho lang din po ngayon dito sa North Port Terminal na pagdating po ng mga pasahero, may tinatawag na orderliness. Samantala, Maris, balik tayo dito sa Batangas City Port, no? Bukod sa pagdadagdag sa paghihigpit sa seguridad, no, nakakasa na rin yung mga tinatawag nilang help desk, no? Sa katunayan na nandyan sila para tugunan yung mga maaaring maging pangangailangan ng mga pasahero tulad ng mga karagdagang impormasyon, pati na rin sa pang-medical, no? Pero so far, okay naman dahil ilan lamang ang tumugon sa kanila o humingi ng tulong, partikular, nagpa-check pa lang ng BP. Wala pa namang matitinding nangyari sa bumagapon dito sa Batangas City Port. Maris? Alright, Oscar, balikan ko lang yung binanggit mo sa iyong balita na merong mga hinire na mga engineers para magsagawa ng integrity check dun sa structure ng Batangas Port. Meron na bang resulta itong isinagawang integrity check sa naturang port, Oscar? Yes, Marisa, pakipag-usap natin kanina sa pamunuan ng ATI, no, yung namamahala dito sa Batangas City Port. Ayon sa kanila, pagkatapos ng lindol, nagpa-meeting sila, no. Ginather nila yung mga engineers nila, hindi lamang pati na rin yung mga engineers ng Philippine Ports Authority at agad sila nagsagawa ng inspection ng structural integrity ng Batangas Port area. At sa kabutihang palad nga, Maris, ayon sa naging resulta, bagamat may
mga ilang cracks ay maayos naman at nanatiling matibay, workable itong Batangas City Port. Maris? Alright, that's good to know, Oscar. Samantala, binanggit mo rin sa iyong balita na hindi naman apektado itong mga pasahero, yung mga pumupunta dyan sa Batangas nitong nangyaring lindol at pati na rin yung travel advisory ng ilang mga bansa, especially ito ay sa Central Visayas. Pero handa ba silang magdagdag pa ng mga barko o kaya ng mga biyahe kung sakasakali na mas marami pang aasahang mga pasahero? At kumusta magiging operasyon pagdating ng Monday, Thursday hanggang Black Saturday, Oscar? Okay. Marisa, pagdating doon sa bilang ng biyahe, kanina kinumpirma ng ATI na meron silang sapat na biyahe, lalo na sa papuntang Puerto Galera at sa may Calapan. May sapat daw silang biyahe, pero pakiusap nila sa mga tao kung talagang babiyahe naman papunta sa mga destinasyon ng mga trips nila dito sa Batangas City Port, wag naman ang hintayin yung last minute itong Holy Wednesday para dito lang, tsaka lang pupunta, tsaka lang bibili ng ticket. Agahan na kung hanggat agahan yung pagbili ng ticket, wag last minute. At kung babiyahe dito, gawing maaga yung pagdating dito. At least 2 hours, hindi naman kailangan OA, 2 hours, nandito na sila. Sapat na oras para pumila at maganda para nga doon sa kanilang biyahe patungo sa kanilang destinasyon. Maris? Oscar, ang gusto ko lang din malaman na sarado ba sila ng Monday, Thursday hanggang Black Saturday? Or tuloy-tuloy naman yung pagdadala ng mga pasahero dun sa mga Puerto Galera, sa Calapan at sa iba pang mga destinasyon, Oscar? Okay. Ikaklaro natin yan, Maris. So far, hindi pa clear kung tuloy-tuloy yung biyahe. Pero yung pinaka-bulk na inaasahan, yung pinaka-pinaghahandaan nila is tomorrow. Ang lilinawin na lang natin is kung merong mga biyahe pa itong mga araw na tinuturing na holiday, kasama na dyan yung Biyernes Santo hanggang Black Saturday, Maris. Maraming salamat, Oscar Oida.